nabanggit ni Ashley na kasama ko dati sa P-pop group na ina-idolize ka daw niya during those times na na kumakanta kayo. Ano masasabi mo na look up to siya sa'yo na sa galing mong kumanta at mag-perform? Siyempre happy ako doon. Lagi naman yung sinasabi sa akin, yung galing mo. Nung tayo na magkasama kami sa girl group, sabi sa kanya, ano ka ba? Kaya mo din yan. Kung ano yung ginagawa ko, kaya mo din. Kailangan mo lang ng confidence tsaka ng konting push. Kasi dati naaalala ko, nakakatuwa. Pag nagre-recording kami, kasi syempre may mga live shows kami, kailangan namin mag-record. Minsan, magkasama kami, pares kasi kaming melody eh. So, magre-record na kami. Minsan naiinis ako, ba't di ka kumanta? Eh kasi baka umulit tayo. Yung parang, alam mo yung hindi ka mandadaya dahil nawawalan ka ng confidence, ipupush kita, gawin mo to, kung anong ginagawa mo, kaya mo yan. Ganun kami sa girl group before, nagpupush talaga kami, pinupush namin yung bawat isa na, kung tingin mo hindi mo kaya ko to, kaya mo din yan. Okay. Eh ngayon, ano masasabi mo sa mga naaabot ni Ashley sa career niya? Sobrang proud ako. Kasi nabigla din kami na, wow, ang galing, nandiyan ka na. Parang dati pinag-iisipan lang namin, sabi niya sa akin, pangarap daw niya na parang yung level niya, Catherine Bernardo. So masaya ako for her kasi nandun na siya, ipapunta na siya doon. Okay. Ba kayong girl crush na showbiz? At kung meron, paano tumingin ng isang babae para pumili ng crush? Ako po, pwede pong dalawa. Sige. Si Andrea Brillantes po, tsaka si Kim Domingo, yung girl crush ko sa showbiz. Ba't ka nagka-crush doon? Kay Blight naman po, siya po yung rason din kung bakit gusto ko mag-showbiz. Kasi nanonood po ako ng Annalisa niya. So sabi ko, gusto ko din maging ganyan, mami, bata, nung artista. So ayun, nakita ko kung paano siya mag-grow as individual, as a woman, na dati very childish, tapos siya yung naging breadwinner ng family niya. Tapos the way na mag-acting siya, talagang lalabas niya. And talagang hanga ako sa kanya kasi business-minded din si Bly. So talagang siya yung inspiration ko and talagang girl crush yun. Si Kim naman po, wala, sobrang ganda lang po kasi niya. Talagang monyeka ang itsura. Tapos sobrang bait din po kasi niya. Talagang hindi, pag na-approach mo siya, para siyang hindi siya isang Kim Domingo. Parang, uy, hello, best. Ganon lang siya. So, yun po yung girl crush ko sa showbiz. Kaya sana makatrabaho ko sila. Diba? Thanks, Apple. Dalawa din. Isang dito sa Pilipinas, tsaka international. Dito sa Pilipinas, si Marian Rivera. International, Dakota Johnson. Dakota Johnson, crush na crush ko siya, like, obsessed. Like, I'm so obsessed kung paano siya maging confident sa katawan niya. Parang sa kanya ko din natutunan na i-embrace yung katawan ko. Kasi before, hindi ko naman like super love na love yung sarili ko, yung physical appearance ko. But with her, I like the way she acts. I love how sexy she is, na parang natural lang lahat sa kanya, na parang yun na siya, sexy na siya as is. Nagising siya na gano'n na siya. Marian Rivera, pagdating din sa pag-arte, pagdating sa pakikitungo sa tao, pagdating sa pagiging totoo. Kasi parang nakarelate ako sa kanya kasi totoong tao ako, hindi ako nag-filter eh. Siguro, iisipin ko na, hindi siya totally filter eh. Iingatan ko na hindi ka masyadong masaktan. Pero if it is the truth, and it will help you to be better, sasabihin ko siya ng diretsahan. Second question ko, pinipace nyo ba yung sarili nyo sa every project nyo para laging may nakikita pang bago sa next? Or tinotodo nyo lagi? Ako po, gusto ko talagang itodo ko talaga lahat kasi gusto ko po, yun talaga yung makilala as me. Pero mas syempre gusto ko din na magpatikim ng onte para kahit paano, ma-miss din ako ng ibang mga manonood. Yun po. Apo? Ako, sa lahat ng ginagawa ko, 100% ako. Kaya kung hindi, kunyari, nabasa ko na yung project or feeling ko hindi ko siya kaya, pag alam kong hindi ko kayang gawin or nag-aalangan ako, nag-50-50 ako, lagi ko yung sinasabi, if nag-50-50 ka, huwag mo ituloy. So ako po, hindi ko talaga siya ginagawa. Lahat na nakikita, napanood ng tao sa akin sa BMX, 100% yun. Todo. Kung ano man yung karakter na dapat kong ma-portray, na ganito siya, ganito yung pagkatao. Mahirap yun ha, kasi lahat ng ginagawa namin sa pelikula, iba-iba yung karakter eh.
yung biglang mayaman ka, mahirap ka, dito masama ka, may tinatago. Mahirap yon. Pero, ayun, sa lahat ng ginagawa ko, sa lahat ng mga pelikulang nagawa ko, 100% po ako. Sinabi mo nga na gusto mong makapasok sa showbiz. Ito bang pagpasok mo sa Viva Max? Pangarap mo ba ito or stepping stone mo lang talaga siya? Siyempre, thank you po sa question. Stepping stone ko din po siya and thankful din po ako na binigyan po ako ni na boss ng ganitong project. And as long as talagang nagagawa ko po yung best ko, ay nakakapag-work po ako ng mabuti, nakakapag-act ako, na papasaya ko po yung mga manonood. Thankful po ako dun. So, willing naman po ako mag-wait. I know na kung kailan yung tamang panahon. Pero so far, focus po muna ako ngayon sa BMX movies. Pero kung may mag-aalok man po ng wholesome, why not? Ayun. Tagal ko na din pong hinihintay yun. Thank you. For Apple, ito bang ang pagpasok mo, itutuloy mo pa rin ba ang pagiging Viva Max mo or gusto mo pumunta rin sa ibang mainstream? Yun, pagpasok sa mainstream or itutuloy mo lang tong Viva Max dahil ito yung pangarap mo? I'm gonna be brutally honest, this is not my dream. Oh. Pero this is a stepping stone. Gusto ko talaga mainstream. Kasi I came from doing wholesome projects TV commercials. So hindi ka talaga pwedeng magpa-sexy, hindi pwedeng vulgar ka sa person. Kailangan wholesome pinapakita mo. Pero pumasok ako dito kasi parang ilang beses na itong ino-offer sa akin And I believe that if para talaga siya sa'yo, no matter how hard you run away from it, i-chase ka nun kasi para sa'yo yun. At kung hindi siya para sa'yo, no matter how hard you chase it, hindi mo siya makukuha. So nandito ako for a reason. And yes, gusto ko mapunta sa mainstream. As of the moment, kung ano man yung binibigay na project sa akin ng Viva, which is BMX movies, I will continue doing it. Hindi ako tatanggi. Pero pag dumating yung pagkakataon na bigyan ako ng wholesome projects or eto na magme-mainstream na ako, of course, I'll definitely say yes. Thank you. And last question na lang. Dahil napag-usapan namin, Apple and Christy question, ano daw yung mas masarap? Kiskisan ng babae or kiskisan ng lalaki? Depende po kung magaling talaga Pag babae, hindi ka magaling, hindi rin maganda yung iskisahan, di ba? So, nasa galing din po talaga yan. Para sa akin, Babae. ako ang magaling. Alam niyo na po, babae. Hindi, parang ano ba? Oo, kasi depende talaga sa mood. Pero parang, kasi ako alam ko na kung ano yung kapasidad ko. Masasabi ko, lalaki pa din. Lahay pa din. Oo. Thank you. Pag nakita ka nila, yung tingin nila sa'yo, hindi ka ba natatakot ng baka mag-iba? Kasi syempre, straight ka. So yung identity mo, may identify ka. Hindi naman po ako natatakot kasi nag-host lang din naman po kami and more on pinapakita lang po namin yung possibility which is talagang nangyayari man po in real life. And wala din naman po kaming ginagawa or what na ikakasama ng loob nila. So wala naman po, nothing to worry about naman po. Okay, Apple, Ano ba yung question? Alin doon? yung ma-identify ka as, objectify ka as lesbian. Hindi. Kasi may mga friends nga akong ganun. And sa akin, in my opinion kasi, pag na-offend ako, offensive ba maging lesbian? Offensive ba maging bakla? Di naman, di ba? Kung ma-identify man ako sa ganun, pwede ko naman i-correct. Ay, hindi po ako lesbian. Straight po ako. How about maging pantasya ka ng mga lesbian? Why not? Pantasya naman ako ng mga lalaki. Bakit hindi na lahat ng gender?